Noong una, isa lamang siyang maliit na tuta, payat, marumi, at pagala-gala sa isang mataong paradahan ng jeep. Walang pangalan, walang tahanan, at walang kasiguraduhan kung saan siya pupulutin kinabukasan. Isang araw, habang siya'y nanginginig sa gutom at pagod, may isang sundalong napadaan. Pagod din ang sundalo, galing sa mahabang biyahe. Naupo ito saglit upang magpahinga, at doon napansin ng tuta ang kakaibang kabutihan sa kanyang mukha. Lumapit ang tuta, at marahang kinamot ang paa ng sundalo. Napangiti ang sundalo. "Gutom ka ba, maliit?" tanong nito. Parang nakaintindi ang tuta, lalo pa itong kumapit. Dahil doon, hindi na nagdalawang isip ang sundalo. Pinulot niya ang tuta at isinama sa pagsakay ng jeep pauwi. Bago sila umuwi, dumaan muna siya sa tindahan at bumili ng pagkain ng aso. Pagdating sa bahay, agad niyang pinakain ang tuta. Matapos kumain, nagpahinga ang sundalo. Ilang sandali lang, ang tuta ay umakyat sa kama at tumabi sa kanya. Parang matagal na silang magkasama. Mula noon, nagbago ang buhay ng tuta. Lumipas ang mga araw at ang dating payat na aso ay naging malusog, masigla at napakatalino. Sa tuwing umuuwi ang sundalo, agad nitong sinasalubong ang amo at daladala ang tsinelas nito. Kahit maiwan mag-isa, hindi ito nagrereklamo, basta't may pagkain at babalik ang kanyang amo. Habang tumatagal, lumaki ang aso. Malakas ang katawan at lalong naging malambing. Ngunit isang umaga, may kakaibang nangyari. Aalis na sana ang sundalo papunta sa trabaho nang biglang humarang ang aso sa harap ng kanyang kotse. Ayaw itong paalisin. "Tumabi ka," utos ng sundalo. Pero tumahol lang ang aso at nanatili sa harap. Nagtaka ang sundalo. Sa halip na pilitin, bumalik muna siya sa loob ng bahay. Nagkape at kinausap ang aso. "Aalis ako babalik din ako." Tahimik lang ang aso, tila nakikinig. Maya-maya, muli siyang nagtangkang umalis. Pagbukas niya ng pinto ng kotse, nauna pang sumakay ang aso. Napangiti na lang ang sundalo. "Sige na nga, sasama ka na." Habang nasa daan, biglang naging balisa ang aso. Tumahol ito ng malakas. Dahil dito, huminto ang sundalo. At sa mismong sandaling iyon, may umalingaw-ngaw na putok ng baril. Kung hindi dahil sa aso, malamang ay natatamaan siya. Dahil alerto na ang sundalo, agad niyang natunton at nahuli ang taong nagtatangkang pumatay sa kanya. Mula noon, hindi na sila nagkahiwalay. Hindi doon natapos ang kabayanihan ng aso. Isang araw, naka-duty sila sa checkpoint. May isang kotse na tila normal lang. I-check na sana at paaalisin nang biglang harangan ng aso ang sasakyan. "Tumabi ka," sabi ng sundalo. Pero sa halip na umalis, tumalon pa ang aso sa hood ng kotse. Nagtaka ang mga sundalo. Dahil dito, muling sinuri ang sasakyan. Nang buksan ang likod, tumambad ang mga baril na itinatago roon. Nahuli ang driver. Muli na namang may nailigtas ang aso. Habang tumatagal, lalo pang dumarami ang kanyang kabayanihan. Minsan, sa isang operasyon, nakaamoy ang aso ng kakaiba. Hinukay nito ang lupa sa isang abandonadong lugar at doon natagpuan ang malaking imbakan ng iligal na droga. Dahil sa kanya, maraming masasamang gawain ang napigilan. Sa isa namang misyon, may kasamang sundalo na nasugatan sa gitna ng kaguluhan. Habang nagkakagulo ang lahat, ang aso ang nanatili sa tabi ng sugatang sundalo. Pinahulan ng mga kasama upang mapansin ito. Dahil dito, agad na nasa looban ang sugatan at naligtas ang kanyang buhay. Isang hapon, habang naglalakad sila, may matandang tumatawid sa kalsada. Hindi napansin ng matanda ang paparating na sasakyan. Biglang kumaripas ng takbo ang aso. Itinulak ang matanda palayo sa gitna ng daan. Saglit lang, at dumaan ang sasakyan. Naligtas ang matanda. Sa isa pang pagkakataon, may naganap na hostage situation.
Isang armadong lalaki ang may hawak na inosenteng tao. Tahimik na lumapit ang aso, naghintay ng tamang sandali, at biglang tumalon sa suspek. Dahil dito, nabigla ang kriminal at nagkaroon ng pagkakataon ng mga sundalo na iligtas ang bihag. At isang araw, may batang nalunod sa ilog. Walang naglakas loob tumalon dahil sa lakas ng agos. Ngunit ang aso, walang pag-aalinlangan, tumalon. Nilangoy nito ang bata, kinagat ang damit at hinila pabalik sa pampang. Ubo at iyak ang bata, pero buhay. Dahil sa sunod-sunod nitong kabayanihan, kinilala ang aso hindi lamang bilang alaga, kundi bilang isang tunay na bayani. Sa isang seremonya, pinarangalan siya ng mga sundalo at opisyal. Binigyan siya ng medalya at pinangalan ng Bayaning Aso ng Bayan. Habang suot ang kanyang medalya, nakaupo siya sa tabi ng kanyang amo, ang sundalong minsang pumulot sa kanya sa isang paradahan ng jeep. Mula sa isang hamak na tuta, naging tagapagligtas ng maraming buhay. At sa puso ng kanyang amo, siya ay hindi lang aso. Siya ay isang kaibigan, isang kasama, at isang tunay na bayani.